dear beloved, Boss Mike, Cervera. Bumabati ko sa akin, hindi naman batikos na yan, mura na yan. Totoo yan, mga kababayan. Lahat ng bumabatikos ay hindi na nga batikos yan. Mura na yan, ni Pangulong Bongbong Marcos. Totoo naman ho eh. Nakibo ba si Pangulo? Hindi ho. Wala ho kayong marinig. Kailan nyo naringgan na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumante at kung ano pa man ang ginawa. Mga kababayan, kung eto, mga kababayan, sabi ko nga, ay ang Pangulo na talaga namang tulad ng ni Duterte, na patola, malamang mga kababayan, marami nang namatay sa kanila. Di ba? Sigurado yun. Marami nang namatay sa kanila. Hindi nga natin to nariringgan eh. Na magsalita ng masama. Na against sa kanila. Wala hong ganun. Walang salita na mariringgan kayo si Pangulong Bongbong Marcos na against sa kanila. Kung hindi ito, mga kababayan, puro diplomasya. Puro nasa libro ang sinasabi. Puro ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Sundin natin ang ating batas. Doon tayo magbase. Hindi lang sa haka-haka. Hindi lang sa dahil sa inyong nararamdaman. Di ba? Ganun na ganun po mga kababayan. Pakinggan nyo. Bastusan ang ginagawa sa amin. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin. Nandyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. Kita nyo, kahit pa ho na ganun ang ginagawa, kahit bastusin, kahit murahin, kahit warakin ang pagkatao ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nandiyan pa rin ang biyaya ng Diyos. Sapagkat nga sabi ko sa inyo, si Pangulong Bongbong Marcos hindi na kailangan ng pera ito. Mayaman na ito, mga kababayan. Di ba? Patuloy. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed, that I am still lucky. I thank the Lord. I thank all of our supporters. I thank everyone because this is beyond what I deserve. Kita nyo, mga kababayan ko. Ganyan lang ho bumanat si Pangulong Marcos. Dahil yan, kita nyo, sa lahat daw po ng mga taga-suporta at sumusuporta pa, mga kababayan, maraming salamat daw sa atin. Kaya nga, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, alam nyo, ito yung tao na sobrang bait talaga, pero alam nyo, dito sa ginawa niya na desisyon, mga kababayan, matindi. Matindi po Di ba? Kita nyo, lahat pinag-resign yung kanyang mga gabinete. Kasi sobrang bait Sabi nga ng pare, mga kababayan, sabi nga ng pare, ay eto, akmang-akma kay Pangulong Bongbong Marcos. Akmang-akma, mga kababayan. Akmang-akma yung sinabi ng isang pare. Pakinggan ho ninyo, mga kababayan. May galit sa iyo. Kahit naman wala kang ginagawang masama sa iba. Bakit merong taong ayaw sa atin, ngayong wala naman tayong kasalanan sa kanila? Correct. Ito po ang tandaan niyo. Kung sinisiraan ka ng iba, ibig sabihin, sikat ka. Correct. Kung minamaliit ka ng iba, ibig sabihin, nasasapawan mo sila. Hindi ka sisiraan ng isang tao kung sira ka na. Correct. Hindi ka sisiraan ng isang tao kung sira ka na. Hindi sila magpapauto sa mga taong mapagkumbabaw, mapagkunwari tulad ng kampo ni Duterte, mga kababayan. Ganon talaga, may kahinaan ang mga pag-iisip nila. Hindi nila maunawaan ng higit yung mga bagay-bagay patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat, sabi ko nga madalas, ang mga tao, lalo na mga Pilipino, may hangganan lang ang pangunawa ng karamihan. Nakakahiyamang sabihin, pero siyang tunay. Sabi nga ni Aling Roda, mga kababayan. Siyang tunay, mga kababayan, na mailibel ang mga
hangganan. May hangganan ang pangunawa ng mga Pilipino. Kaya yung mga naniniwala na masamang tao, ang ating Pangulo, abay hindi na ho makahabot sa ikalawang baitang para unawain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Hindi na nila kayang iangat pa kahit konti. Sasabog na ang mga ulo niyan kapag kainangat pa na nila ng konti yung kanilang pag-iisip. Sasabog yung mga ulo, mga kababayan eh. Sige, tuloy. Sinisiraan ka ng iba Ah, dahil may mabuti kang ginagawa. Yun ang sinasabi ko, mga kababayan ko. Tamang-tama ring sinabi ni Father. Sinisiraan ka. Oo. Nang hindi nga lang ilan napakarami nila. Oo. Napakarami yung mga matatakaw sa kapangyarihan Ano po? Hindi nila kayang irespeto ang iyong tagumpay. Di po ba, mga kababayan? Bagkos sila ay nagmamadali na ikaw ay mapababa at mapalitan ng isang luka-luka. Saan ka nakakita ng gano'n? Mga kababayan, meron na tayong presidente na mabuti, matalino. Pero mga kababayan, nandiyan pa rin sila na na patuloy na ikay sinisiraan. Eto na. Kapag hinahanapan ka ng mali ng Ah. iba, ito ay dahil may tama kang ginagawa. Correct. Kaya kita nyo mga kababayan hinahanapan pilit ng mali si Pangulo kahit nga ho walang ebidensya, kahit ho haka-haka, kahit galing lang ho sa panaginip nila mga kababayan, kita nyo, yung sinasabi nila na adik daw ang Pangulo, yang gwapo na yan mga kababayan at talino, kita nyo naman, matapang na, matapang na noon, mas matapang pa ngayon. Bakit ho, mga kababayan? Kita nyo naman, hindi natakot si Pangulong Bongbong Marcos na pagbitiwin lahat ang kanyang gabinete. Wala akong kinatakutan, diyan kayo bumilib. Saan kayo nakakita, mga kababayan, ng isang Pangulo pinagbibitiw lahat ang kanyang empleyado? Walang pakialam kahit walang matira. Kaya ba ni Digong yun? Si Digong nga nanginginig ang ukol-ukol na di ba? Sino pa yung mga dati ho na mga nag-resign? Ito ho, itong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan matindi. Siya yung nagpaparetiro ng kanyang mga empleyado dahil nakukulangan sa kanilang pagtatrabaho. Hindi ho yun tulad ng mga nakaraan. Yung kanyang mga gabinete, abay natatakot na magretiro. Di po ba? Pero si Pangulo, wala akong pakialam sa inyo. Kahit maubos kayo. Di po ba? Kayang-kaya ni Pangulong Bongbong Marcos kahit mag-isa. Di ba? Mga kababayan, kita nyo, ulitin ko lang. Noong mga nakaraang mga administrasyon, hindi po ba nanginginig ang mga mani-mani nila? Bakit? Mga kababayan, 16-18 ba naman ang sabay-sabay na nag-resign? Sabay-sabay nag-resign, mga kababayan. Ito, ang iba kay Pangulo. Kay Pangulong Bongbong Marcos, sabay-sabay pinagre-resign. Hindi nagre-resign, pinagre-resign. Magkaiba po yun, mga kababayan. Magkaiba po yun. Di po ba? Tuloy. Bakit may galit sa iyo kahit wala ka namang masamang ginagawa? Ito ay dahil may masama sa kanilang isip at puso. Naku, sama mo na pati pag-uugali, Father. May masama sa kanilang pag-iisip, Father, sapagkat, alam nyo kung bakit? Nais nila na agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. May masama sa kanilang puso. Likas na yon sa mga inggitero at inggitera. Hindi matanggap ang pagkapanalo at pagkapangulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo naman, mga kababayan. Eleksyon pa lang, sabi ko nga, sinisiraan na yan. Eleksyon pa lang. Itong matandang Duterte na nakakulong ngayon
dito sa Netherlands kung saan nandoon ako, aba, mga kababayan, di ba? Sinisiraan niya na yan mula noong pang tumatakbo pa lang. Panahon pa lang ng eleksyon, sinisiraan na. Kung ano-ano na sinasabi. Napakinggan niyo po ba? Na gumante si Pangulo? Hindi ho. Hindi ho. Dahil para sa kanya. Opo. Di ba? Wala daw kwenta ang pagganti sa mga tao na nagdadala ng mga negatibo sa mga buhay nila. Gusto lang nilang ipasa yung kanilang mga nararamdaman na mga galit, puot, opo, na hindi nila maalpasan kaya gusto nila ipasa na lang. Yun po yun mga kababayan. Ano? Matindi ha? Matindi si Pangulo. Oo, sapol na sapol yung mga DDS din eh. Oh, pasok. Kasi kung mabuti ang nasa isip at puso ng iba, Aha. ang makikita nila sa kanilang kapaligiran, sa lahat ng kanilang nakakasalamuha, ay mabuti. Correct. Kung mabuti ang isip ng mga DDS, ang kampo ni Duterte. Kaso mga kababayan, may itim ang mga budhi niyan eh. Ano po? Kabaliktaran sa sinasabi ni Harry Roque. Ha? Mga kababayan, kabaliktaran sa sinasabi ni Harry Roque na sila daw ay nasa sa tama, ay nasa tama ba ho yung ikaw ay may mga kasong kinakaharap, mga kababayan? Wala. Walang ganun. Kaya nga, grabe ito, mga kababayan, mga banat ni Father, angkop na angkop kay Pangulo. Ano po? Sige, tuloy. Kung mabuti lang ang laman ng ating mga isip at puso, makikita din natin ang grasya, ang milagro ng Diyos na nangyayari araw-araw sa ating buhay. Oo nga naman mga kababayan, kita nyo naman araw-araw merong natatapos na proyekto si Pangulong Bongbong Marcos. Pero etong mga masasama ang isip, masasama ang puso, ay bay wala hong makitang maganda itong mga ito. Ang kinikilala lang ho nila mga kababayan ay kung ano yung mga nasa loobin nila. Kung ano yung mga kagustuhan lang nila. Doon lang po sila nakatuon. Hindi na ho yung mabuti para sa kapwa. Hindi na ho yung mabuti para sa bansa. Bogart. Bogart? Live na live tayo. Oo, gumising ako ng maaga para sa iyo. Mga kababayan, ganun ho eh. Sabi ni Arnold Lopez. Mag-like po tayo. Hindi ho kayo nagla-like eh. Buti pa si Jojo Chavez tsaka si Joey Tolentino nakapag-like na. Si Vilma Rabara kaya nakapag-like na pa? Pakinggan nyo are itong sinabi ni Father na maigi. Angkop na angkop kay Pangulong Bongbong Marcos ito. Pakinggan ninyo. Pasok! Bakit may galit sa iyo? Kahit naman wala kang ginagawang masama sa iba. Tama. Bakit merong taong ayaw sa atin, ngayong wala naman tayong kasalanan sa kanila? Correct. Ito po ang tandaan nyo. Alin po? Kung sinisiraan ka ng iba, Opo. ibig sabihin, sikat ka. Siya nga po. Kung minamaliit ka ng iba, Opo. ibig sabihin, nasasapawan mo sila. Totoo po. Hindi ka sisiraan ng isang tao kung sira ka na. Tama po. Sinisiraan ka ng iba Opo. dahil Dahil. may mabuti kang ginagawa. Opo. Kapag hinahanapan ka ng mali ng iba, ito ay dahil may tama kang ginagawa. Tama po uli, Father. Bakit may galit sa iyo kahit Opo. wala ka namang masamang ginagawa? Opo. Ito ay dahil Dahil. may masama sa kanilang isip at puso. Siya nga po. Kasi kung mabuti ang nasa isip at puso ng iba, Correct po. ang makikita nila sa kanilang kapaligiran, sa lahat ng kanilang nakakasalamuha, Opo. ay mabuti. Tama po, Father. Tama. Kung mabuti lang ang laman ng ating mga isip at puso, Opo.
makikita din natin ang grasya, ang milagro ng Diyos na nangyayari araw-araw sa ating buhay. Kita nyo mga kababayan, ano po, ha? Sabi ni Father, kung mabuti lang ang ating mga puso at isip, ha? Naku, ang grasya ay nandiyan. Kaso mga kababayan, ano? Tingnan ninyo ang pagkakaiba, mga kababayan. Ang grasya kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo napapansin siguro. Ano man ang ginagawang masama ng mga kampo ni Duterte, ng mga DDS, siya pa rin ang nandiyan nakaupo. Gumising kayo ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang nakaupo. Yun po ay matatawag na na grasya, blessing. Hindi ho siya pinapabayaan ni bro. Di po ba? Nandiyan pa rin. Kahit pa maubos lahat ang kanyang mga gabinete. Nandiyan pa rin po si Pangulong Bongbong Marcos na inaalalayan at hindi po pinapabayaan ng poong may kapal. Ha? Kita nyo naman ang nangyayari sa mga DDS, sa kampo ni Duterte. Nakakulong na po ang kanilang poon. Yung tinatawag daw nilang tatay. Na gustong maging hari-harian ng impyerno. Mga kababayan? Nandiyan. Sino? Si Aling Buday. Patuloy na lumalaban sa mga maraming kaso na kulang na lang mga kababayan ay magpatiwakal ito. Oo. Kulang na lang magpatiwakal si Aling Buday. Siya mga nararanasan niya. Ay kita nyo naman mga kababayan. Sa sobrang stress ni Aling Buday, mga kababayan, malapit niya na maging kamukha si Chabilita. Chabilita. Kita nyo naman mga kababayan. Yung kanyang taba, dahil sa sobrang stress, mga kababayan yan, abay dinadaan sa lamon, kain. Kaya kita nyo, yung katabaan ni Aling Buday, mga kababayan, abay hanggang braso na mga kababayan. Hanggang mukha na nagkakaroon na ng bilbil, pati pagmumuka, mga kababayan, ni Aling Buday. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, nananatili pa rin nasa magandang hugis ang katawan. Machong-macho. Kahit po nasa edad na masasabi na natin, mga kababayan, na hindi na dapat ganyan ang latag ng katawan niya mga kababayan. Pero kita nyo naman, Fit na fit pa rin. Oo. Talagang makisig pa rin ang pangangatawan. Bakit Hindi lang dahil sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kung hindi kalooban po ng poong may kapal yan, dahil po sa paggagabay ng ating mahal na Panginoong Diyos. Yun po yun. Kaya hindi kailanman, hindi po kailanman nila mapapababa, maaagaw ang kanyang pwesto sa Malacanang. Hindi po nila makukuha ang kapangyarihan dahil nandiyan tayong mga mabubuting tao at ang ating sandigan walang iba kung hindi si Hesukristo. Yun po yun Dito tayo manalig. Tandaan ninyo, talagang marami ang masasamang tao na tulad nila Aling Buday, mga kababayan, na malapit nang maging kamukha ni Dabiana. At syempre ngayon, si Chabilita pa lang, pero parating na. Papunta na mga kababayan. Papunta na Hindi naman yung mapipigilan ni Aling Buday sapagkat patuloy ang kanilang mga nararanasan na kapighatian, kabiguan, lumbay. Oo, sa English mga kababayan ay stress. Yung stress na kanilang nararanasan, yan ang nagdudulot ng negatibo na epekto sa panlabas na kaanyuan at kahit pa yung kanilang kalooban.
Di po ba, mga kababayan? Hindi ho ninyo, hindi maitatago nila yan. Makikita nyo sa kanilang mga itsura, sa kanilang mga panlabas na kanyo. Ay, nako! Di mo ba? Yan po si Pangulong Bongbong Marcos. Eto, punta natin, balikan natin si Roque. Walang niya ito eh. Roque, nasan ka na? Daldal pa more. Eto na. Eto na yung nagbabanta. Takot na takot, mga kababayan eh. Pasok! Hindi kayo dyan forever. Pag Oh. natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato. Kita mo mga kababayan, meron pa siyang ganon. Itaga mo sa... Bakit hindi mo itaga sa ulo ni Bato? Di ba, mga kababayan? Kita nyo galit na galit. Halatang halata na ho, mga kababayan, ang kadisperaduhan netong si Harry Roque, mga kababayan. Halatang halata na ho. Hindi na ho maitatago rin, mga kababayan. Tulad na sinabi ko, ang ganti ng langit sa mga ito, mga kababayan, ay yaan. May kapanatagan po ba? Ang tanong ko sa inyo, sa ganitong buhay ni Roque, mga kababayan, ay may kapanatagan pa po ba? Sa kanyang kalooban, sa kanyang pag-iisip? Wala na ho. Wala na hong kapanatagan. Bakit? Yan po ang ganti ng langit sa kanila. Sa kanilang mga ginawang mga kasalanan. Sa bayan, sa mga Pilipino, at higit sa lahat, mga kababayan, sa kalooban ni Bro. Ano po? Kasi mga kababayan, alam nyo, ang gusto po ng ating Panginoon, lagi po sana tayo magmahal sa ating bayan, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating kapwa Pilipino. Pero itong mga ito, hindi ho. Ang ginawa ng mga ito ay inabuso ang ating bayan, inabuso ang ating kapwa Pilipino, na yung para sa kanila dapat, mga kababayan, abay, inangkin ng mga ito. Kita nyo si Aling Buday, di po ba? Yung bang para na lang sa mga estudyante na nangangailangan ng gabay at tulong na sana'y makapag-aral itong marami nating mga kababayan nakapos. Na hindi kayang tustusan ng mga magulang o kaya ng mga sarili nila. Mga kababayan, ninakaw nila. Ipinagkait ni Aling Buday yun. Tulad din nito, mga kababayan. Ito ho ngayon, mga kababayan, ay maraming kaso. At ito na ngayon, naisampa na. At ngayon, meron na ho siyang warrant at ganap na ho siyang pugante, mga kababayan. Pugante na ho ngayon itong si Haring Bading. Opo, tuloy. Sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Nako. Walang forever. Walang forever. Totoo yan. Kaya nga naging diyan ka eh. Kung may forever, di sana nandoon ka pa rin sa Malacanang. Kaso hindi umubra yung mga propaganda ninyo. Hindi kinagat ng tao. Diba? Ilang beses ka na ba nagtawag ng people power? People power. People power, diba? Yun lang yung bukang bibig. Pero ano nangyari? Wala. Bigo kayo. Di ba namuno na kayo? Ng panahon ni Digong namayagpag kayo. Wala kayong ginawa kundi nakaw dito, nakaw doon. Kita nyo? Tinanggal ka ba ni Digong? Hindi. Bakit? Parehas kayo magnanakaw eh. Paano mo katatanggalin? Si Pangulong Bongbong Marcos iba. Magnanakaw ka, sisibaking kita. Di ba? Ayun, tignan nyo, ginawa kay Arnel Ignacio. Kahit pa taga-suporta si Arnel Ignacio ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho tinignan na ni Pangulo yung kundi nagnanakaw ka, sisibaking kita. Kung pwede kay Arnel Ignacio, kay Sara, hindi. Hindi naman yata tama yun, mga kababayan. Hindi yata tama. Tuloy. Weather lang yan. Bilugan daigdig. Pero tingin nyo, makakabalik pa ba kayo? Jax Demolin, makakabalik pa ba itong mga magnanakaw na ito? Hindi na ho makakabalik itong mga magnanakaw na to. Tandaan nyo, hindi na. Hindi na ho makakabalik.
pipilitin na nga lang ho itong pabalikin ng Pilipinas para maikulong sa city jail eh. Ano po? Kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo, never kayo magkakaroon ng pananagutan. Oh, yan ang problema. Kita nyo? Yan ang nangyayari nga sa inyo. Huwag mo nang idadamay si Pangulo. Sapagkat si Pangulo, abay gumagawa ng tama at nararapat. Pero kayo, nung nakarang administrasyon ninyo, nung nakaraan na kayo namumunot, na naglilingkod kuno, aba mga kababayan walang ginawa ito. Kung hindi magnakaw dito, magnakaw doon. Ha? Sumubo rito, sumubo doon. Oh, kita nyo? Subo lang ba? Di ba? Sila ho yung nakarang administrasyon. So, ibig ba sabihin eto na yung karma nila? Ganun po ba mga kababayan? Eto na yung karma nila. Di ba? O, tuloy. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Ayan na nga yung gulong. Gumugulong na, Rocky. Yung gulong ng katarungan na sinasabi mo kaya ikaw ay mayroon ng warrant of arrest. Di ba? Iyan nga sinasabi natin. Kung ikaw ay wala talagang kasalanan, kung ikaw talaga ay walang kahit na anong bahid, aba, di sana umuwi ka't ipagtanggol mo din ang iyong sarili. Sabi nga ni Panelo, aba, abogado ka naman, bakit hindi ka umuwi? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!